Hey, what's up guys? This is Tech Review and today mag-unbox ulit tayo ng budget phone which is yung Redmi 90. Ayan. At ngayon guys ay pag-uusapan natin yung kanyang specs, yung features nito at yung availability nitong Redmi 90. At marami nagsasabi na halos magkaparehas daw itong Redmi 90 at saka yung Poco M3. Well guys, parehas lang naman ito pagdating sa processor at saka yung screen nito parehas lang. Pero pagdating sa kanyang RAM, meron itong 6GB of RAM na variant na 128GB at yung kanyang quad camera setup. So, yun lang yung pagkakaiba nila. Dito nga sa box na to, ito nga yung Redmi 90 at merong Mi dun sa taas na nakasulat. At meron dito sa baba na merong 6,000 mAh battery. So, dito sa gilid naman, andyan yung kanyang Redmi 90 with easy access to the Google apps you use most. At dito naman sa baba, ito yung makikita natin. Andito nga yung Redmi 90 Twilight Blue, 4GB of RAM and 64GB of storage. Tara guys, i-unbox na rin natin itong Redmi 90 para makita na natin yung phone. At excited na rin ako, no? At yung iba kasi nakikita nila yung phone nila. At yan, tara, i-unbox na natin para makita na talaga natin yung itsura nitong Twilight Blue na color. So, dito sa loob ng box, ito yung unang bubungad sa atin, yung documents itong phone ng Redmi 90. Meron dito nakasulat na designed by Redmi. Ayan. So, mamaya natin ito i-check. At meron din kasamang phone. Siyempre, di mo mawala yun, na Redmi 90. Ayan. So, mamaya din ito natin i-check itong Redmi 90. At gusto ko muna makita yung loob ng mismong box. Dito nga sa loob, andyan yung kanyang... Teka lang meron ditong cable. Yan, yung cable natin. At ang next, yung ating charger or yung power adapter natin dito sa Redmi 90. At ito ay 18 watts dahil 6,000 mAh battery itong ating Redmi 90. Medyo matagal pa rin mag-charge. Siguro abutin ng 2 hours to 3 hours yung ating phone. Dito na nga tayo sa Redmi 90 at yung documents natin dito. At unahin natin itong documents natin. At buksan natin para makita natin kung ano yung laman nito. Yan. At syempre bumungad pa rin naman yung ating pin ejector. At merong kasamang warranty card at saka yung user guide natin dito sa ating box or yung ating document. Yan, yung ating user guide at yung warranty card. At meron kasamang jelly case. Okay na okay para hindi na tayo bibili ng jelly case pa or yung mga iba pang mga abubot natin sa ating phone. At syempre itong Redmi 90. At yan, tanggalin lang natin sa plastic para makita na natin yung itsura nitong Redmi 90. Yan. Okay. Well guys, unang hawak ko dito sa phone ito. Grip naman dun sa kamay ko at magaan itong gamitin. At dito sa likod, okay yung texture. Parang merong pagkasinag ng araw. At merong Redmi na nakalagay. Napakalaki, no? Pero sana bawasan ng medyo maliit. At ito yung ating camera setup na quad camera at mamaya papakita natin dito yung magiging features nitong camera na to at open na rin natin yung phone para makita natin yung itsura nitong UI ng Redmi 90. Bukas na yung ating Redmi 90 at matagal din ako naghintay, no? Pero sa totoo ginawa ko lang fast forward. Pero ayan guys, ay tingnan natin kung responsive ba yung ating menu dito o yung pagbukas ng mga application. At okay naman, smooth naman, responsive pa rin naman. At yun, okay na okay. Hindi katulad nung Poco M3 na unang hawak ko, medyo late or medyo delay. Pero dito sa Redmi 90, okay naman, maayos naman yung response ng pag-slide natin dito sa phone ng Redmi 90. Good works, Redmi. Ayan. Well guys, sa mga gustong umorder nitong Redmi 90, ibibigay ko yung link sa description box nang sa ganun ay maka-order din kayo sa Xiaomi. At ang price nito ay 6,990 na 4GB of RAM and 64GB of storage.
At sa variant naman na 6GB of RAM at 128GB of storage ay 7,990. So, yun guys. Ibibigay ko link sa description box. Sa display na itong Redmi 90, meron itong 6.53 inches, 1080p, FHD+, Gorilla Glass 3, and 395 ppi. So, para sa akin guys, okay na okay pagdating sa kanyang screen. Napakalaki nito. At pagdating sa unahan, meron itong water drop notch. At ito ay merong 8 megapixel selfie camera. So, papakita ko sa inyo guys yung mga sample shot natin dito sa selfie camera. Dito sa gilid guys, meron tayo ditong SIM tray. At ito ay 3 card slot, which is yung ating dual SIM at yung isang pwedeng lagyan na memory card. Ayan. Okay. Balik na natin. Baka mawala pa. Then sa right side, andyan yung power button and volume rocker. At meron kasamang fingerprint scanner. At para unique tingnan, kasi dati nakalagay sa rare. At hindi na masyadong uso, ganun. Ayan. At ito yung nagustuhan ko dito sa ating budget phone. Bihira kayo makita dito guys na dual speaker. Merong IR blaster. USB Type-C. Kalimitan kasi halos pag sa mga budget phone nilalagay ay micro USB lang. Yun. So parang tinitipid. Ang lungkot nun, di ba? Sa processor naman natin, ito ay Snapdragon 662, Adreno 610, 4GB RAM, and 64GB of storage. Dahil entry-level phone lang to or budget phone, marami nagsasabi na hindi daw kaya yung mga high settings tulad nitong NBA 220. So, kaya naman, hindi lang siya ganun ka-optimize pa para masabing yung magiging smooth na yung paglalaro natin dito. At halos di naman nagkakalayo ang Snapdragon 662 sa Snapdragon 665. At dito sa likod ng phone, meron nga tayo ditong quad camera setup. At ito ay merong 48 megapixel main camera and 8 megapixel ultra wide camera and 2 megapixel depth sensor and 2 megapixel macro sensor. At pakita ko na rin sa inyo yung mga sample shot natin dito sa rear camera. Well guys, dito sa phone natin, hindi lang basta malaki yung Redmi nito. May pagka-shiny, magandang texture. Kundi meron itong water repellent coating at magandang bagay yun. At ito ay naka-Android 10 at upgradable na sa MIUI 12. So hindi na kayo problema mag-upgrade. At meron itong 6,000 mAh battery, 18 watts fast charging. Mas maganda guys kung meron na kayong Redmi 90 ay i-update nyo na yung phone nyo from 12.1 to 12.4 version at para ma-improve yung inyong optimization, ma-improve yung system security and yung stability. At itatry na rin natin yung fingerprint scanner para makita natin kung responsive din itong ating fingerprint. Dito guys, sa ating fingerprint scanner ay smooth naman at responsive. Kahit hindi mo na ganong i-diin yung ating fingerprint ay magre-response pa rin naman. At good na good yun. At itatry ko na rin yung Face ID natin dito sa Redmi 90 dahil nagtry na rin tayo sa fingerprint. So dito naman tayo sa Face ID para makita nyo rin kung responsive. At kung mapapansin nyo, pinipindot ko yung power button kasi hindi ko na nabago yung settings nung sa Face ID. Okay? Okay.
At ito guys, yung naging score and performance ng Antutu benchmark natin dito sa Redmi 90. At ito nga yung naging score natin dito sa Redmi 90 at umabot nga lang ng almost 160k. Ayan, i-expect ko na 180 to 190. Siguro napagod na to, kaka-Antutu benchmark. Pero siguro dahil di ko nabago yung settings. So dito guys, sa Redmi 90, ito yung masasabi ko dito at ito yung naging big factor para sa akin. Dito sa design, naka water repellent coating, and then yung texture nito at hindi ganong kadulas hawakan at yung kanyang side fingerprint scanner. Dito nga sa camera, meron nga itong 48 megapixel quad camera setup, meron na rin itong ultra wide sensor at detailed naman yung mga photo natin nakuha. Pero sa night mode, medyo hindi okay, sana ma-fixed. At dito nga sa ating front, meron nga itong 8 megapixel selfie camera at para mas napansin ko na mas maganda yung camera nito kaysa dun sa Poco M3. At syempre guys, yung ating processor na Snapdragon 662 na mayroong 4GB of RAM and 64GB of storage. At syempre kaya nito mga multitasking at saka yung simpleng games kahit entry-level phone lang si Redmi 90. At sa battery nito guys, ito nga ay mayroong 6000 mAh battery na mayroong 18 watts fast charging. So kayang-kaya nito umabot ng isang araw pagdating sa social media, konting games at yung daily tasks. At ito guys, yung pinakang nagustuhan ko dito dahil napaka-affordable ng Redmi 90 sa presyo niyang 6,990 na 4GB of RAM and 64GB of storage. At hindi ka nalugi dito dahil kompleto na yung hinahanap mo dito kahit entry-level phone or budget phone lang si Redmi 90. So hanggang dito na lang guys, this is After Review. For more upcoming phone and unboxing, please like, share, and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated. Bye!